Good evening po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 27, 2026 at tayo ngayon ay punta dyan yan sa may Caritos Residences sa may Mercedes Avenue, San Miguel, Pasig. Dadalhin po natin yan sa mga Sunshine 100 sa may plaza sa may Buhayang Bato, Mandaluyong po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations of government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Yan, makinig tayo ng mga magbabagong balita at talakayan. Siguro tinetest nila yung environment, magkakaproblema ba kung dumating siya, ano ba reaction ng mga tao, etc. But I think at a later point, it would be wise na magpakita si Bingi doon. I agree, Attorney Roy. Pero puntahan naman natin. Hindi ko alam kung nakukukunti na lang yung mga minuto natin. Kasi yung ating inaasahan, nakita na natin kanina, direct pa lang. Hindi pa natapos. Eh yung balak nila, isang witness, isang araw. Ano ang inaasahan natin? Gaano ba ito kahaba o katagal? Kagaya ba ito ng FPJs ang Batang Quiapo? Ilang season? I think mag-a-accelerate yan. At ang worry ko talaga pagdating doon sa parte na maraming dokumento, yung thousands of documents, paano mo gagawin nila isa-isahin ba nila yan? What is the plan? We shall find out. Pero itong pagpresenta ng direct, as I've been saying, yan ang pinakamahirap. Yan ang mahirap talaga paghandaan. Okay? Kasi yan, maraming limitasyon sa pagtanong. Ngayon, pag yung witness mo ay lumihis dun sa plano, di ba? Kasi may plano yan. Hindi mo naman yan sinasalang usapan natin lang. Tanong mo sa isa-isa. Pag yan may pinamitisan yan, hindi mahirap pumalit doon sa punto yun. Minsan yung pag-salisay ng witness, kailangan step by step. Diba? At yan yung pagdating sa cross, makikita mo, mabilis yan. Diretso yung tanong. Wala masyadong sinusundan na rules yan. Maluwag ang cross-examination. Tama. At malamang sasama yung mga senator judges dyan. Correct. Pwede mong bombahin yung witness sa cross-examination. Pwede mong talagang tanungin kahit lahat, kahit yung kanyang background, kung saan siya, ano yung mga politika niya, kung meron kang matungtungan na salita doon, pwede mong ipasok. Sa direct, hindi ganun kadali. Pero Attorney Roy, hindi po ba Yes. yung kagaya kanina yung strategiya na dire-diretso parang machine gun objection? Oo, di ba? Yun din. Sabi nyo, mahirap yung direct, pero kumbaga hindi ito hinahayaang magtuloy-tuloy kasi strategy din na putulin yung train of thought. Hindi mo nagtatanong, pati yung Talaga ba? Oo. Para yung witness mataranta. Oo. At pag naputol yun, kasi hindi mo pwedeng pabayaan, hindi kagaya nung pag-i-interview niyo ako, abusadong witness ako eh. Pag may salita mo ko, Ano, Miguel? Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Kailangan examination of witnesses is done by question and answer. Isang tanong, isang sagot. Tama. Yan ang sistema dyan. So hindi pwede magkwento lang yan. Hindi, objection yun. The witness is the witness. Di ba nga, tinatanong pa siya, ano ba yung binabasa mo dyan sa notes niya? Tinatanong yung mga estado. Yung notes na yan, pinapayagan yan. Eh, isipin mo kung wala siyang notes, umuhula-hula siya kung anong mga numero doon sa video papanoorin natin. Hindi, lalong tumagal yan. I think that the presiding officer, hahayaan niya yung mga yan. Sige lang, hindi na ng direct na. Kasi sa cross-examination,
examination, pwede mo naman bugbugin yung witness, pwede mong testingin ng gusto eh. Malalaman mo at makikita mo kung lumilihis talaga doon sa storya. Kahit, alam mo, may paraan yan na iba-ibain mo yung tanong. Yun ang one classic method sa cross-examination, no? Tanong ka ng tanong. Iniiba-iba mo yung tanong, pero dapat yung sagot pare-pareho. Rephrase the question. Para lagi ko naririnig kanina, di ba? rephrase Rephrase the question. Pero sa cross-examination, makikita niyo sinasadya. Oo. Mamaya babalik-balik. Tapos, bakit kanina iba yung sagot mo, etc. etc. Yan, they will try to, kumbaga, hahanapan nila ng paraan na para mabulol yung testigo, magbago yung sagot. Sabi nga, Attorney Roy, making silip the butas-butas, di ba? Kung may butas sa kanyang mga sasabihin. Attorney, unfortunately, naubusan po tayo ng oras, but it's been a pleasure having you sa dissection po natin ngayon. Hopefully, Attorney, we can call you again bukas or next week po pag available kayo, sir. Ay, naputol na naman ata si Attorney Roy. Attorney Roy. Pero maraming salamat. Yes, that was a good Attorney Jose Roy III. Attorney Judd Roy ko siya kilala. Ayan, alam mo yung naglalabasan yung mga connection, yung partner, ha? Kayo mga abogado magkakakilala talaga. Susunod na po ang programang Alam na Dis kasama si DJ Jayo at si Papa Awal Paz. Pero para sa araw na po na ito, this wraps up our special coverage para sa Vice President sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Nakasama niyo po Rica Lazo. Attorney Noel Temprado. And we'll see you again tomorrow. Alauna po ng hapon, meron na po tayong pre-trial prepper. Kasama po si Peter Musni at si Danny Buenafe. Magbabalik ang special coverage ng BCMM sa Day 3 ng impeachment trial ng Vice Presidente. Maraming salamat po. Good night. God bless. Duterte impeachment trial. Pagkakastabay na po si Assistant Secretary Rafi Alejandro ng Deporta ng Office of Civil Defense. Narito po ang ating insider, Double B Insider News mula sa malalakas na pagmulan na may pulugan kitang naranasan sa may ilang bahagi ng Metro Manila. Pinamatay ang super typhoon na may international name na Fabi na asang papasok sa Philippine Air Responsibility ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Bagyong tatawagin ina ay bagyang umina pero magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paglabas ng video kung saan naroon ang mga umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Dapat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Chairman Romualdez pinagkalunan sa impeachment trial. Temporary restraining order of PRO upang mamahinto ang pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ng Senado. Iniling na mga abogado kaalyado ng vice. Inflation rate o andas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo bagyang bumaba sa 6.4% nitong Hunyo ayon sa Philippine Statistical Authority. Double B Insider, kasama si Carlo Mateo. Kaugnay pa rin po ng effort ng pamahalaan. Malaman po natin, kaugnay po rin pong pagbabantay natin pag nakapasok na ang super typhoon, bagyong Inday, mga kapuso. Nasa ating linya na si Assistant Secretary Rafi Alejandro Dapuerta, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense o OCD. Magandang gabi po. Asik Alejandro, magandang gabi. Welcome sa Double B Insider. Yes, good evening Carlo. Good evening sa lahat po ng tagapanood, tagapakinig. Magandang gabi po. Apo, unang-una maraming salamat po sa pagkakataong ito at kayo po yung amalang-amala na dyan sa OCD. Kumusta na po ang paghahanda? Ano po ang ating may bibigay na mensahe sa ating pong mga kababayan inaasama maapektuhan po nitong bagyong ito o nangabagat na hatakin? Opo, ito nga, tuloy-tuloy ang ating pag-monitor at pagbabantay dito sa parating na super typhoon na Fabi na pag pumasok sa atin ay magiging Inday, So, nung weekend pa lang hanggang kahapon ay tuloy-tuloy ang ating pag-monitor at nagbigay na nga ng order yung ating Pangulo, si Pangulong Marcos na i-conduct or magkaroon na ng mga preemptive evacuation sa mga high-risk areas at
umpisa na yung pag-conduct ng pre-positioning ng ating mga rescue teams, mga relief goods and other essential supplies in preparation dito sa pagpasok ng Typhoon Bobby. So kaya tuloy-tuloy po ang ating monitoring. Yung ating mga virtual command center ay naka-activate. Heightened alert yung ating buong NDRMC, lahat po ng mga uniform agencies, yung AFP, yung Coast Guard, yung PNP at BFP ay naka-ready na, no? At nag-mobilize na tayo para matulungan lahat ng mga LGUs na maging apektado nitong parating na bagyo. So ang binabantayan natin, of course, yung Northern Luzon at itong Western Seaboard dahil sa habagat naman na maaaring ma-enhance nga nitong bagyong Bobby. So binabantayan natin lahat ng mga flood zone areas, pati na rin yung mga areas na susceptible sa mga landslides, no? Kaya titignan natin itong paghahanda ng mga LGUs at tinutulungan natin sila sa pag-open ng mga different sources na manggagaling sa mga national government. Meron na po bang ngayon o bukas na umaga pasisimulan yung binabanggit ninyo na preemptive evacuation at saang mga partikular na lugar ito? We expect na umpisa bukas, ay umpisahan na yung pagkandak ng preemptive evacuation, lalo na sa mga high-risk areas, sa mga coastal areas ng Region 2, pati na rin dito sa Northern Luzon, some areas dito sa western part ng Philippines like Palawan, yung Mindoro and itong Zambales and yung Luzon. So tinitingnan natin yung mga coastal communities na maaaring apektado sa malalakas na mga alon, and of course yung mga high-risk areas, no? On landslide and flooding. So meron na pong labas yung FGP na listahan, no, ng mga barangays na dapat mag-prepare at babantayan. So yun po, we are continuously doing our pre-disaster risk assessment para po maabisuhan lahat ng mga communities na magiging maapektado nitong bagyo. Sa initial na pagtaya po, Asek Alejandro, gaano karaming pamilya o individual ang maapektuhan po nitong malakas na bagyong ito? Dahil yung mga hindi lang lugar sa Estados Unidos na yung mga isla na nakita na po natin yung epekto, no? Talagang malakas ang hangin at hindi lang basta sipon, parang sumisipon yung ulan. Marami na po ito kasi halos sa regions sa Region 1, 4A, 4B at even NCR, no? Ay dapat magbantay dito. Hindi lang po yung hangin, yung mga coastal communities, pati na rin talaga yung mga pwedeng tamaan ng mga flash flood. So kaya binabantayan natin ito at marami po itong mga communities na ito na babantayan natin. So halos sa buong Luzon ay ina-alerta natin, and hopefully umpisa bukas ay maumpisahan na po yung ating pagkakandak ng evacuation. Ayun, ibig bang sabihin ito, Asek Alejandro, possible na Miyerkules mayroong mga pagdeklara na ng walang pasok sa klase at ilang opisina? Posible po yan, lalo na sa area ng merong declaration ng mga storm signal sa Region 2 and even western part ng Philippines. And titingnan natin, babantayan natin sa Metro Manila kasi tingnan natin yung epekto ng habagat na dadalhin dito sa atin. So yun po ang tinitingnan natin. Sa mga ospital naman po, ano ang guidelines kaugnay nga po nitong inaasahan natin malakas na bagyo kung super typhoon na Itay? Kailangan natin sa mga hospital ay mag-ready ng in case magkaroon ng power interruption, yung kanilang alternate power supply, and of course mag-stockpile ng mga gamot and mag-doble ng mga duties, mga medical team to be on standby po na bigay tulong kagad. Ayun. At dito naman sa Metro Manila, pati naman na nakita natin ang highway,
dapat pala sinisimulan ng tiklopin yung mga gayigan, Yung yung mga mga billboards. billboards natin ay dapat umpisahan na rin po, lalo na dito sa Metro Manila, nababantayan natin yung epekto nito, baka may dalang hangin, and of course yung pag-uulan. So itong sa EDSA, natin yung mga billboards, sa mga highways, no, sa NLEX, tinutunan natin yan. Ayun. At dahil nga sa malakas na ulan na ito, mapapagod yung ibang sa baka nag-iisip na makapag-travel, simula advice natin dapat tingnan nila ng gusto kung unnecessary naman yung or pwede ipagpalitan yung pag-travel at papuntang norte at pagpalitan nila palagpalitan yung bagyo nito. Ayun. Sa pagtaya po ng pag-asa at sa pag-aaral ng OCD, mga anong araw po makalalabas naman ng itong super typhoon ito sa ating park? Oo, lalabas ito hopefully over the weekend, no? Kasi papasok siya ngayong gabi o bukas ng umaga. And then sana nga tuloy-tuloy pataas ito at walang landfall, no? Yung mata. But again, yung tinitingnan natin yung pag-iinas niya ng habagat. So nandiyan pa rin yung banta ng malakas na maulan. And although kailangan natin itong ulan na ito para ma-replenish yung mga tubig natin sa mga dam, no? But again, hindi natin maiwasan na merong mga lugar talaga na magiging susceptible sa flash floods and landslide. Ayun. At yun nga yung panalangin din mga magsasakit tulad ng binabagay sana kung may ulan, tumama sa mga bukid na kailangan ng patubig. Opo. At sa mga dam So, na malaki na yung ibinawas at lumalapit na sa kritikal na kalagayan. So yun po ang isang positive nitong dala na ulan, no? Ma-replenish yung mga tubig natin sa mga dam. But again, nandyan po yung panganib ng heavy rain showers lalo na sa mga lugar sa pakundukan natin na maaaring magdala ng mga flash floods sa pababa. So kaya ito pinagsisingat natin lahat ng mga LGUs at kailangan pong mag-monitor sila 24/7 at babantayan talaga ang movement nitong bagyo nito. Ayun. Nakakasa na rin po ba yung mga teams na sakasakaling pagdaan ng bagyo, merong mga isla na na-isolate talaga yung para naman sa pagtungo dun sa mga ganung mga lugar? Oo, ito nga, no? Since meron tayong oras na talagang mag-anda yung ating mga uniform services, mga LGUs, para sa mga response teams nila, ito po, unti-unti na pong from heightened alert, baka bukas meron na pong naka-red alert status, sabihin na 100% na po naka-standby lahat ng mga resources natin para sa pag-report dito sa epekto, maging epekto ng bagyong Bobby or Inday. Opo. Pangulit po, Asik Alejandro, nasa inyo po ang pagkakataon para sa panawagan o mga panguling pagpapahanda, ano? Kaugnay po nitong super typhoon na Inday pagpasok po sa ating bansa. Oo. Ito nga, no, we are all asking all our community leaders na maging alerto, no, at i-activate ang ating mga evacuation or preventive measures para po maiwasan ang disgrasya dito sa pagdating ng itong bagyong inaasahan natin na magdala ng malakas na ulan at saka hangin. So we are asking everyone to cooperate sa mga local leaders nila and our LGUs to fully mobilize and be on alert para dito sa maaaring effect nitong bagyo. And kami naman sa NDMC ay 24/7 pong nagmo-monitor at we will continuously provide updates and provide guidance and para po sa ating mga communities na pwedeng sundan po. At kami naman po rito ay nakahanda sa inyong mga anunsyo at agad po natin ma-broadcast para po sa kahandaan na rin at maagang paghahatid babala, no, sa ating po mga kapuso, sa ating po mga kababayan. Opo. Ano po, regular po kami mag-release ng mga advisories and announcements po through the dry media and of course sa ating mga Viber and yung ating pang platform sa Tokped, no? So tuloy-tuloy po kaming magbibigay ng mga abiso and with the help of our friends from the media ay mag-disseminate ito kaagad para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. So we're asking everyone sa kanilang kooperasyon and of course hindi lang po
but also conduct their own activities to ensure na ma-implement yung mga plano natin, lalo na sa Okay. At maraming salamat po sa pagkakataon ito, Asik Rafi Alejandro IV, sir. At muli, yes, ingat po tayong lahat. maraming salamat din po at magandang gabi. Mga kapuso, si Assistant Secretary Rafi Alejandro IV, ang Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Kung tayo pa rin po na maghahanda dito sa minomonitor na Super Typhoon. Nasa labas pa ng bansa. At pagpasok po rito sa ating mar o Philippine Air Possibility ay tatawagin itong Bagyo Inday. Oras po natin, mga kapuso. Alas 9:22 na po ng gabi, labanan po natin ang fake news. Dapat totoo. Double B Insider, kasama si Carlo Mateo. DZBB, Balitang Totoo. Wala ang pagsubok na dumating sa iyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas at ang mapagtagumpayan iyon. Unang liham sa mga taga-Korintho, Kabanata 10, talata 13. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan, at handang sa klulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na maggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kandungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ninyo. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kanina'y iyong kapagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglutod at iba pang mga nakakapangilangos na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagpo sa iba't ibang dako. At palagian kami pananalangin sa iyo kami magtututos at hingin. At tulad iyong pinangako sa salita, ayon sa iyong katabagan, kanina iyong nilugin ang Diyos. O Diyos, sa lahat ng wala ng salita,
Drop po. Really Ramsey ang head ng Cagayan PTR at MO na sa ating linya na po magandang gabi po. Sir Ramsey, welcome po ulit dito sa Double B Insider. Good evening po, Sir Carlo, at sa inyong mga nagsubaybay po. Opo, at kami po Sa pabanda yan. Yung orange ko yan, sa i-turn ka mga na lang ginagawa dyan nila sa pong paghahanda dyan po sa Cagayan. Kaugnay po nito dun ka sa dulo na lang. malakas na bagyo. At ano na rin po ang weather dyan ngayon. Medyo mahilig pa rin yung Sikot lang ng pagamat na ang damot nila sa Tuwan na kanina lang yung talaga at base nga sa naging forecast na contingent ng DOS pagkana. Ito po. Medyo Ito na lang ako malayo yun para naman pwede ang tulungan. mabantayan lang natin. Yung Ano po? Northwest po. magbigay ng pag-uulan. Pero sa projection naman, volume ng precipitation, mukhang kakayanin dahil medyo tinamaan kami ng tag-init dito sa lalawigan ng Cagayan at kailangan din talaga namin ng mga pag-uulan para sa kalupaan din po ng aming probinsya at kawawa naman ang aming mga magsasaka po. At iyan yung ating napag-usapan, naalala ko na nung kamakailan, dito ba, yung nararanasan ng mga antuyon. Ayan, so- Kailangan talaga naman. At sa isang Salamat po banda, sa panonood. nakikita natin na baka sakaling magbigay pa ng Napanood. biyaya. Uwi na. Opo, Medyo late ang tulog natin kanina. Kaya medyo antok na ako umaga pa. Alas 10 pa lang. Ngayon nasa 102. Meron pa tayo nakuha sa bukasan. 18 meters below. Yes po. Okay. So, kulang ng kulang. Narinig po natin makatupaan po ng hindi lamang na kaya maging entire region. Dahil yan Kanina ang pang walang maganda. Pagka nakakasa naman po ito yung ating mga pagka yung mga dati-dati mga ginagawa yung sakasakaling kailanganin ng paglilikas lalo-lalo sa coastal towns at ganyan. Yes po, sir. Yung ating non-asset, social asset, mga kawani, mga responders, nakakakagawa na marami sa kanilang mga areas of support. For the meantime, inalat natin yung threat dito or area of concern lang natin doon sa pagkakausalan ng iba. Kaya nakaala umaga na maaaring sa lahat ng hangin dahil maaaring magbigit natin ng pagtaas ng pag-aalon. So, dahil unpredictable na lang rin po tayo, mabilis lang yung ating mga personnel naka-angkat na yung mga M3 boss natin tuloy-tuloy naman yung procurement din natin ng mga relief pack dahil nga doon sa state of calamity natin at yung warehousing and stockpiling tuloy-tuloy hanggang sa mga barangay natin. Bukod pa sa efforts kasi ng province at yung mga national government agencies natin nagpapa-abot na rin ang kanilang mga assistance sa mga barangay natin tanggapan din mga pag-public din kanyang ayuda sa mga barangay. Ngayon, kumusta naman po yung ilang pang mga bayan na sakop ng Cagayan na mga isla talaga na nasa taas? Ayun po, ito yung Paghahanda dyan. area of concern natin dyan yung island sa Calayan. Alayan, yan, So, Alayan. yeah,
daan. Isa ko mga permanent irrigation sa solar power. So sa ngayon talagang mahirapan yung mga magtatanim sa ng corn na palay. Yan po. Marami na talagang mga kababayan natin medyo hirap na sila mga nagtatanim pa nahihirapan din regardless maging sa mga livestock natin. Dahil yung pag-iisip po nila sa mga kulungan po ng kanilang mga livestock nangangailangan din ng pagpapakit ng mga tubig. Kasi ba yung mga sabihin natin yung mga balon mahirap na rin wala makuha na. Medyo mababa na yung pricing natin. Kaya panalangin pala natin hindi na tayo masalanta itong pagluto magdala sana siya ng tubig para makatulong sa ating mga magbubukid Yes po, nananalangin po yung ating mga magsasaka. sa mga palaisdaan Opo. dahil kung gusto mo yung mga palaisdaan dyan na rin labis ng apektado. Opo, yung iba nga po, hindi na nagpunla ng mga isda po nila. Lalo na yung mga balaga ng bugay. Maraming mga fishman dyan na nagpunla pa. Ngayong medyo nag-iintay. At ang Cagayan River, ano to yung ang kalagay ng Cagayan River, ito yun, walang Medyo mababa po talaga. Walang Cagayan River po. kaya mahalagang kaya dito ngayon sa Metro Manila nakaranas po kami ng talagang napakalakas na buhos ng ulan. Sabi ko nga kayo, sana itong ulan na ito dinala doon sa mga lugar na mga pinakailangan ng ating mga magsasaka at yung mga maganda sa po namin yung mga exponent na sa news po natin. Sana yung makarating din yung mga tagulan po natin. Kaya yung punta sa mga susunod na araw tayo pinagpapalitaan ulit at sana nga po magdulot ng magandang insight mas mabilito lalo na sa mga magbubukid at sa mga nag-aalaga po ng mga isda. Maraming salamat po Sir Ruel Rapsi. Lagi ko kayong mag-iingat dyan at sabay-sabay po natin i-monitor at bantayan itong papasok na super typhoon. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, sa lahat ng mga nagsasabi po. Nabigla-bigla. Mga kapuso, si Sir Ruel Rapsing, atin hong suki. Lalong-lalo na kapag ganitong may binabantayan po tayong bagyo. Ito yung super typhoon. Pero sa isang banda, maganda po yung paliwanag ni Sir Rapsing, sana po ito'y magdala ng sabihin na natin tulong, tubig na kailangan po ng mga magsasaka dahil para po sa kanilang mga pagtatanim. Wala o hirap na hirap po sa tubig at ganoon din naman madagdagan ng tubig yung kanilang mga tanim. Ilang sa Cagayan, sa Vega, sa Region 2, sa malaking sektor ng agrikultura. Oras po natin, dalawang sandali na lamang bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Labanan po
So, good afternoon po. Ay, good evening na pala. Ma'am Ramona po. Yes. Kumakaway mo? Hindi naman eh. Hindi. Nakita yata. Ikaw kinakaya. Nakakaway ka na yun. Manatiling masaya ang paglilibang, magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaan makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon tungkol sa responsible gaming, bisitahin ang www.magcore.ph. Isang mensahe mula sa Magcore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang paglabi ng mga illegal na online gaming site, inilunsad ng Backdoor ang Backdoor Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga legitimong gaming provider. Ayon kay Backdoor Chairman CEO Alejandro Pembo, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at pagkakakilanlang gabay para sa mga manlalaro at publiko, lalo na ngayong dumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.backdoor.ph/Backdoor Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng Backdoor. Paalaala ni Peng, ang mga illegal online gaming site ay nagdudulot ng panganib at sumisira ng tiwala ng publiko dahilan para mawala ng malaking kita